Sa history ng Bible, a lot of disciples, apostles, or even the prophet failed. Kaya po sa gabing ito, ang magiging topic natin is about Peter's failure. At makasama po natin muli sa gabing ito ang ating mahal na Pastor Butch Estacio. Pastor, welcome po muli. Magandang gabi po. Ayun. So, Pastor, give us a short recap sa ating pong preaching, sa inyo pong preaching last. Ang pinag-uusapan po natin sa araw na ito ay yung 3 pong preaching na ginawa po natin na nag-series po tayo na ang title po ay Peter's Failure. So, ang pinag-uusapan po natin dito yung pagdi-deny ni Peter na kilala niya ang Panginoong Jesus. So, yung first installment po nun is Peter's Failure and Autopsy. So, pinag-usapan po natin yung mga dahilan kung bakit itinanggi ni Peter na kilala niya ang Panginoon. Yung pangalawang installment naman nun, pinag-usapan naman natin kung ano yung role ni Satanas doon sa kasalanan ni Peter, doon sa ginawa niya. At kung ano ang ginagawa ni Satanas sa mga buhay po natin. Then yung third, pinag-usapan naman po natin, ang title na ay Peter's Failure, God's Success. Pinag-usapan natin doon, bro, yung paano ini-reinstate ni Jesus si Peter doon sa kanyang position of leadership. Dahil, siyempre, nagkasala si Peter, kaya nawala siya sa position of leadership. Siyempre, he was stressed out at siyempre, punong-puno ng pagsisisi. Pero hindi siya pinabayaan ni Lord. Ibinalik siya ni Lord doon sa kanyang dating posisyon. Inayos din ni Lord ang kanilang relasyon. So, yun po yung pinag-usapan po natin. Okay. So, before we dive in dito sa ating mga tanong. So, ito ba sa ganito bang mga sitwasyon ng bawat mananampalataya? It is normal, even the head of the church, shall we say, ito ba ay normal bang nangyayari talaga? Even in the present time? Hindi natin pwedeng sabihin normal dahil ang kasalanan ay hindi normal. Okay, bilang isang mananampalataya, hindi normal ang kasalanan, abnormal. Kaya nga kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay paglabag. Okay? O ang hindi mo pag-abot sa pamantayan ng Panginoon. So, it's not normal, pero nangyayari. Okay? Dahil hindi pa tayo perpekto, tayo ay binabago pa ng Panginoon, nakatira pa tayo sa ating katawang lupa. Ang katawang lupa na ito ay galak na galak at sarap na sarap sa paggawa ng kasalanan. So there is that inner struggle between our hearts that want to obey God, and then on the other hand, our flesh wants to obey its lustful, worldly, fleshly desires, which are what the Bible calls sins. So, yun, hindi siya normal, pero nangyayari. Alright. So, dito po sa ating series na ito, so what does Peter's failure tell us about human nature and God's nature? Yan. Doon sa pagkakasala ni Peter, ang sinasabi niyan sa atin is, ang taong nananampalataya sa Panginoon, kaya nagsisi sa kanyang kasalanan, binigay niya ang word sa Panginoon. Yung taong yan, kahit siya ay nananampalataya, sabi nga natin kanina, nasa katawan pa rin siya. Okay? At susceptible siya, vulnerable siya sa temptation, at siya ay tempted sa mundo, sa kanyang sariling pagnanasa, at saka sa temptation o atake ni Satanas. Yan ang pinapakita ng pagkakasala ni Peter. Si Peter ay hindi special na tao. Pangkaraniwan siya. Pareho natin siya. So yung nangyari sa kanya, nangyayari sa atin. Yeah, to this present. So it shows us that yes, Peter was a saved man. He gave his life to the Lord Jesus Christ. He was on his way to heaven. But he still failed. He still sinned. And that is what we are. That is who we are.
And what does this show? The God's nature. Yeah. What does this show us about God's nature? Ano naman ang ginawa ni Jesus kay Peter? Pinatawad niya si Peter. Hindi niya pinabayaan si Peter na hindi na sinabi kay Peter na, sige, bahala ka na. Hindi ganun si Lord. Sabi nga natin, God is a peacemaker. He always wants restoration. At ang maganda dito, Brad, si Jesus ang nag-take ng first step para ma-restore si Peter. Doon, ang tindi. Doon, yun ang pinakamatindi. That's the amazing grace. Yes. Sabi nga. That is, the God that who created heaven and earth. At siya yung nag-first. Siya nag-first. Yes. So, this is what we see about God. He is a peacemaker, and he reinstated. He did not only forgive Peter, but he also restored the relationship. And then he reinstated Peter in that leadership position because he had a plan for Peter. Plan to spread the word and to glorify Him. And to each every one of us, I think, Pastor, Yes. the same plano ng Lord, kaya siguro yung nagpe-failed na shall we say na mga mananampalataya, I think they should listen this sermon, and real important, timely, Ang masasabi natin, yung pagkakamali, hindi yan final. Okay? Nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka, hindi ibig sabihin na mananatili kang nakadapa. Hindi ibig sabihin na mananatili kang bigo. Yes. Bakit? Kasi hindi ka mababayaan ni Lord na mananatili. Itatayo ka ni Lord. Okay? Itatayo ka ni Lord. So, the failure is a temporary thing. God will always lift you up. I remember nung doon sa sermon, parang 'di ba yung sabi nga ni yung parang isisip ka as a chaff na gano'n, 'di ba, na Sift you like wheat. Sorry. So na gano'n, 'di ba? Parang gano'n ang inaalaw ng Panginoon na mangyari to sa atin, this failure, and then parang ang maganda doon, Pastor, the reinstate of your faith, or your para makabalik ka strongly. Amen. So, napakaganda nung kaya nakakahiya sa Lord na yung mananatili kang gano'n. Yes. Di ba? Kasi siya yung nagpe-first step pala. Yes. So, Kaya ang aral sa atin nun, at sa ating lahat, bilang mananampalataya, nakakaramdam tayo ng pagkabigo, pagkatumba, nakakaramdam tayo ng panlalamig. yes. Okay? Ano ba? Yung parang wala kang gana. Okay? Yeah. Kapatid, alam ni Lord yun. At hindi ka pababayaan ni Lord na mananatili doon. God will do something. He will encourage you. He will pick you up. Just like Peter. Why? Because He doesn't want you to be there. He has a plan for you. And for each and every one of us. Amen. Parang sobrang Pastor, nakakagaan ng damdamin, So, mga kapatid, ito po yung interview na ito po ay masasabi natin na ito yung nangyayari sa buhay ko personally, sa aming dalawa ni Pastor. Kaya siguro lahat tayo nakakaranas nito. Kaya panoorin niyo po, mga kapatid. Anyway, Satan will around if he is already defeated. Why is Satan Still around. still around? Yes. Sabi ni Jesus, Satan is condemned. Okay? Sabi nga pa nga ni Jesus sa ibang part ng Bible, sabi niya, I saw the devil fall like lightning. Yes. Okay? So, Revelation. na si Peter. Si Peter, si Satan. Actually, Brad, sa Genesis pa lang, pinofisay na ni Lord ng Diyos Ama na tatapakan ni Jesus ang ulo ng sahas ng serpent. So, talo na. So, when was Satan defeated? When Jesus Christ was crucified and resurrected. That was the time of his defeat. Ang tanong, ba't kung defeated na siya, ba't Nandito pa? Yeah. Why is still around? So, he is defeated, he is condemned, he is sentenced to be thrown to hell. But not now. It will be in the future. Makikita po natin yan sa Revelations chapter 20, I think verse 10, na sinasabi that the devil and the false prophets will be thrown into the lake of fire where they will be tormented forever.
Okay? But this is in Revelation. This is where God showed John the future things. Okay? So it hasn't happened yet. It will happen. It is sure to happen, but not yet. So, bakit ganun? Hindi natin alam kung bakit pinabayaan, kung hindi naman pinabayaan. Hindi nagpapabayaan. Yes, wala. Hindi natin alam kung bakit ganyan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit, ang isang maaari nating masabi, safe to say, is that Satan is still allowed freedom because God uses him. Okay? Hindi sinasabi na mabuti si Satan, pero yung pag-aatake, paghahasik ng lagim at sakit, yung mga distracting power ni Satan, ginagamit ni Lord para sa ating ikalalago. Parang si Peter din. Oo nga po. Okay? So, sabi ni Jesus kay Peter, sabi niya, Satan has asked to sift you like wheat. At nangyari nga. Peter was tempted and he denied Christ 3 times. He failed. He stumbled. But yun nga, doon sa kanyang pagkaka-stumble, natuto siya. Okay? He became humble. He became stronger in his faith. And we will see later in the book of Acts na siya talaga yung tumayong leader. Yeah. Okay? At The first, yung preaching niya, yes, na 3,000. Biruin mo, persecuted sila, natatakot sila, di ba? Pero dumating ang Holy Spirit, lumabas sila. And he preached. At hindi lang yun, sabi nga natin, is that siya yung naging instrumento ng Diyos upang ang gospel ay ma-preach sa mga Gentiles, sa mga non-Jews, kakagaya natin. Okay? So, makikita natin yun sa book of Acts, chapter 10 and 11, through Cornelius, di ba? Cornelius was a Gentile, Italian centurion, yeah. Okay, not a Jew. Pero si Peter pumasok sa bahay nila kahit labag yun sa kanilang tradition. Yes. And Peter was the one who told the apostles na sabi niya siguro we see this in Acts chapter 11 na sabi niya, God has granted salvation to the Gentiles. So kung kalooban ni Lord yun, sino ako para tanggihan yun? Kasi in his own experience, Peter's own experience doon sa kasi alam na niya, di ba? So he experienced that na ang Lord is hindi bias or hindi pumipili. Yes. So kaya alam na ni Peter na naranasan niya yung grace. Yes. So kumbaga, who am I not to say or who am I not to share the gospel? Sabi siguro ni Peter, At dahil doon, silang lahat na apostol, nag-agree na sila na ang gospel pala, hindi lang para sa mga Hudyo, para pala sa lahat ng tao. So, yun ang, paano nangyari yun? Ginamit ng God si Satanas para maging matatag si Peter. So, yun ang isang masasabi natin na dahilan kung bakit nandito pa si Satanas. We're still around. So, huwag tayong pakampante. Yun ang huwag tayong pakampante na we are strong in our faith, but look at Peter. Diba? So, laging babalik tayo dun. Babalik tayo dun. So, ayun po. How can we deal with Satan, Pas? How can we deal with Satan? So, if he's still around, yes. Yeah, paano ba? Ano ba ang gagawin natin? Lalabanan ba natin siya? Habulin ba natin siya? Okay? Ngayon, sabi nga natin sa preaching, maging vigilant tayo. Hindi tayo overly terrorized, hindi tayo overly afraid of Satan because he is defeated. But on the other hand, we also don't ignore him. At parang wala tayong yung careless ba tayo na hindi tayo nag-iingat. Nandun lang tayo sa gitna, vigilant tayo. Sabi nga ni Peter, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Okay? Looking for someone to devour. So resist. So nandun tayo. Ngayon, in practical terms, how do we do that? Yun, di ba? So sabi nga natin, hindi ka magsasabit ng bawang or whatever. Hindi yun. Makikita na naman natin kay Peter sa buhay ni Peter. Okay. Si Peter, mayabang, mapagmataas,
hindi nag-pray. Okay, sabi ng Lord sa kanya, mag-pray kayo, pero yung bago hulihin siya, sa Gethsemane, mag-pray, hindi nag-pray. So, anong makikita natin dito? Simple lang. Hindi madali, pero simple. Maging mabuti tayong Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Nananalangin ka. Okay? Nagbabasa ka ng Biblia mo. Okay? Sumusunod ka sa Panginoon. Nagfe-fellowship ka, nag-church ka. Okay? Dahil pagka ginawa natin yung basics ng Christianity, brad, hindi lang tayo lalong lumalago sa Panginoon, na pro-protectionan pa tayo. Yes, that is what I'm saying, Pastor, na we are ba yun, parang nasa fence tayo. Yes, no? nandun ka sa loob. Nandun ka sa loob. Ngayon, pagka ano ba tawag dito, naging pamaya ka dito sa mga to, sa prayer, sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-worship, sa fellowship. Pagka naging pamaya ka dito, para kang lumabas dun sa baon. Wow, you're making yourself, vulnerable or defenseless to the attacks of Satan. So, this is the way we deal with Satan. We stick with Jesus. We stick with God. Okay? In fellowship, prayer, in your Bible reading, and in your worship. Yeah, kaya nga naalala ko yung doon sa seminar ng LG Meet, sa ating LG Disciples kahapon yung sinabi ni Pastor Dan na hindi ka pwedeng nag-iisa talaga. Yeah. You know, you were belonging to that group, doon sa life group, na kapag nag-iisa ka is you were vulnerable. Yes. 'Di ba? Yes. So that's why the fellowship is really true. Doon sa line group. Parang brad, parang kung titingnan mo, parang yung fellowship, parang samahan lang naman yan Di ba? Parang ano lang naman yan. Pero sa totoo lang, it's more than that. Kasi nai-influensyahan ka nung kasama mo Kung sila'y mapanalangin, nai-influensyahan ka. Kaya, at ang maganda doon, utos ng Lord yun, na makipag-fellowship ka. Ba't niya inutos yun? May dahilan yun. To build the relationship dun sa at nakita mo na ikaw mismo lumalago sa Panginoon. Yes. Doon sa inside that life group. So walang Pastor, walang malakas kasi he's still around. Kaya dapat hindi tayo kampante. Kailangan. Pero hindi tayo takot. Yes. Dan mamatyan. Yes. Kasi yun nga. So 4 lang po ito, prayer, reading our Bible or devotion, Bible study or fellowship, worship, and fellowship. So ito pong 4 na to, mga kapatid, is napakahalaga. Kaya huwag niyo pong i-miss yun, yung 4 na yun. Prayer. Yan. Kausapin po natin ng Lord. Okay? So Jesus reinstated Peter after his failure. Does this mean that that a minister can be reinstated to his leadership position after his failure? So para bang Pastor, pwede ba siyang ma-reinstate doon sa kanyang position after his failure? Yes. Magandang tanong yan, Brother Ray, kasi siyempre ang pastor hindi naman siya Superman Wala. Tao rin lang siya. Okay? Meron pa rin siyang kahinaan. Katulad din ito. May mga kahinaan. Meron ka rin mga issues. Yes. May mga challenges and temptations kang nakakaharap. Yes. At wala namang hindi natutukso. Okay? At pastor ay pwedeng matukso. At marami na nga, siguro marami, may mga nakikita natin, nababasa tayo, na nagiging unfaithful, nagkakaroon ng sexual immorality, nagkakaroon ng unethical na mga ginagawa, may mga financial issues. So, hindi po natin tinutuloy sa ang mga pastor na gano'n. Pero, hindi rin natin pwedeng i-ignore. Yes. Okay? It's true. It happens. Ang tanong dyan is, pwede ba silang maging pastor? Okay? Pwede ba silang maging pastor after? Ang sagot doon na simple, yes. 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 You can be reinstated. Walang kasalanan na pwedeng mag-disqualify sa'yo forever. Oo.
mo ng kasalanan. Dahil i-reinstate ka, ibabalikan ni Lord. Okay. Ang issue lang dyan is repentance. Yun ang pinaka paano ka naman i-reinstate kung hindi ka naman nagre-repent? Di ba? Sabihin mo, di, wala naman akong ginawang masama. Denial ka. Yes. So wala tayong pag-uusapan doon. Okay? So hindi ka pwedeng i-reinstate. But if there is genuine repentance, okay, you can be reinstated. Kaya lang, hindi natin sinasabing madali ito. Merong proseso. Oo. At yung nangyari sa'yo ay yung reinstatement mo ay hindi natin pwedeng i-apply doon sa isang magkakaibang mga sitwasyon yan. At to deal with. Yes, naniniwala akong there are no two situations that are completely the same. Okay? So, ngayon, pagka nagkasala si pastor o sino mang mananampalataya na may leadership position, ang mahalaga doon, right away, mag-step down muna. Kasi ang pastor ay, sabi naman sa Titus at saka sa Timothy, di ba? It should be above reproach. Yes. Okay? So, pag nagkasala ka na, hindi ka na above reproach. So, kailangan mo munang mag-step down hanggang sa makita. Pag-uusapan ng church yan, kung ano katagal, at kailangan mong i-prove, makita nila yung repentance mo. Okay? At gaya nga ng sabi natin, walang dalawang sitwasyon na pwedeng i-deal. At yung church leadership ang magsasabi. Prayerfully, prayin nila yan, at titingnan nila yan, at kung gaano katagal yan, okay, at kung paano ang proseso niyan. Pero masasabi natin na kailangan ang gawin ka agad is, yun nga, step down, i-repair. Ano tawag dito, pastor? Magpasakop ka. Oh, yes. Yeah, magpasakop ka. Of course, to the church as a whole, kasi pastor, kumbaga, ito yung second to God, ito yung na-offend right? So yun po yung doon. So I think every failure sa history ng Christianity is, I think wala namang kasi kumbaga kung wala namang kung meron man kung nagpatuloy na tumalikod at hindi nga nagrepent, I think very few lang yung ganun. So ayun po, katulad nga ng sinasabi na it is hindi mo pwedeng ang pag-deal sa dalawang issue is parehas. Yes. Ayun, magkakaiba. So yun, the church leadership will have to prayerfully decide ano ang gagawin, gaano katagal, at ano ba yung mga gusto nilang makita na kailan nila sasabihin na yes, you can now be reinstated. Okay? It will all depend sa mga detalye na. Pero ang tanong, pwede ba ma-reinstate? Yes, if there is repentance. Yes. Yeah. Because God, this is the will of God. Everyone will be. So sila na ng Lord ang nagkakaano noon, but the church see this. Tama po, pastor. Kapag nakikita ng Lord na it is genuinely genuine yung kanyang repentance, at makikita yon sa paglakad niya sa araw-araw na makita ng church. Ayan. Mas ang mga aral na pwede nating matutunan sa pagkakamali ni Pedro? Yan. Marami. Aral. Yun nga, yung unang sinabi natin, kung tayong makakalimot dun sa apat na binanggit mo, prayer, fellowship, worship, reading the Bible. Okay, those are the basics. And then, sa tingin ko, ang isang aral doon is maging mapagmatyan ka sa sarili mo. Yung on guard. Oo, you examine your heart. Okay? Kasi si Peter, kagaya na natin, marami tayong mga kamalian, kahinaan na hindi tayo aware. At yung iba, wala silang pakialam. Pero sa tingin ko naman, Brad, kung aalamin mo, sa tingin ko malalaman mo rin, kahit papano, ma-realize mo rin yan. Kung ituon mo yung sarili mo sa puso mo, okay, magpasiliksik ka sa Panginoon, ikaw mismo saliksikin mo ang sarili mo, okay? At makikita mo yun.
tingin ko, yung mga personal na mga weaknesses natin. At itong mga weaknesses natin, ito yung inaayos ng Lord sa atin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba? If you are facing trials of many kinds, consider it pure joy because pinalalakas ng Lord ang iyong pananampalataya. Tinuturuan kanyang magkaroon ng perseverance. And kung ikaw ay perseverance, meron kang perseverance, magiging mature ka, Kristiyano. So, ano makikita natin dito? Minamature tayo ng Panginoon. Pinatatatag tayo ng Panginoon. Pinalalago tayo ng Panginoon. Oo, kaya pagka ikaw na Kristiyano, sasabihin mo na, hindi, okay na ako, ganito na ako, okay, walang ganon, okay, parang ano yun, namumuro ka na, malapit ka na. So, sabihin ko, yun ang malaking aral na makuha natin kay Peter, na maging sensitibo tayo sa mga weaknesses natin. I think, sobrang yun, sobrang sa akin, pag nakita ko nasasalamin ko yung sarili ko. Yes. Parang siguro, bawat isa sa atin, Pedro tayo Yes. Merong isang bahagi ng buhay natin na we are Peter. Yes. Ano po? Baka mahigit nga sa isa. Mahigit. Baka mahigit sa isang bahagi. Kaya ang Sister May, sinisiko ko kahapon. So, yun po. Kaya Amen. Napakaraming aral napakaraming aral, and I think if we see this 3 series, parang ang sarap pa balik-balikan Opo, mga kapatid, balik-balikan natin at makikita natin, for sure makikita natin ang sarili natin dito. Sabi nga ni Pastor, big part of us doon sa natin, makikita natin si Pedro na nandun. So ganun po. So yan, salamat po doon sa at nawa yung failure na ito ni Peter ay maging napakalaking aral sa atin. Last word po para sa ating mga kapatid, ikaw si Peter. Okay, you are Peter. You are also weak. You are also prone to attacks and temptations. But the good thing is, just like Peter, your God will not give up on you. He will always pick you up. He will always restore his relationship with you. And just like he used Peter mightily, God also has a plan for your life. He will use you mightily in your own way, in your own situation. So, purihin po ang Panginoon natin na He doesn't give up on us. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, yun po. At mga kapatid, napakagandang pag-usapan po. So, pwedeng hindi matapos itong series na to kung babalikan po natin. But again, marami pong salamat sa Lord kasi hindi siya nag-give up sa atin. Siya pala, tayo pwedeng give up, pero ang Lord hindi pala give up sa atin. Kaya yun po, magsama-sama po tayong muli mga kapatid sa mga susunod pa nating series dito sa On Point. At marami pong salamat, Pastor, sa inyong time. Amen. So, I know that you are always free sa gawain na ito. Ayun, mga kapatid, sa ating pong mga manonood, please, kung meron po kayong mga katanungan pa sa mga susunod na preaching natin, so hindi lang po ito. So, kung makisama po kayo mga kapatid at for sure marami kayong matututunan. So, manood po kayo at lahat po ng ito ay para sa inyo, para sa atin ito. So kami po ni Pastor, marami po kaming dito, Pastor yun, na tututunan dito sa sa On Point na ito. At talagang yung hindi na pag-uusapan doon sa at hindi nasasagot doon, dito masasagot yan. Kung kayo mga kapatid ay makikisama sa talakayang ito. Kaya po hanggang sa muli, magkita-kita po tayong muli, at kung may mga katanungan po sa mga preaching na ito, ipadala po lamang sa pcf.onpoint@gmail.com. Magandang gabi pong muli at pagpapala po ng Lord ang sumabawat isa sa atin. God bless po.